Hi, good evening, everyone. Good evening, Justin. Tita Josie, magandang gabi po. Rachel and Jai, good evening sa inyo. All right. So while waiting for Kuya Manny, our facilitator for tonight. Ayan. So welcome to your Simbang Pinoy. And let's start with our praise report and prayer request. Let's start with you, Tita Josie, ang suking tindahan ni Aling Josie. Magandang gabi po, Tita. Good evening po, Pastor, at sa inyong lahat. How's the mansion? Praise report ko po, may internet na po kami. Anong last week po, hindi kami sama sa Zoom kasi po, wala pa kami internet. Ngayon, meron na po, praise God. At medyo naka-ayos-ayos na rin po. Salamat sa ating Panginoon. Salamat din po sa provision, protection sa ating lahat. Mhm. At prayer request ko po maging maayos na po yung pakiramdam ni ako, ni Jasael. Opo. Kasi po may injection siya kahapon, medyo may sinat po siya ngayon. Oh, okay. Yeah, Yun sinulat po. na At natin. yun po. At pag-iingat pa rin po, lalo na po kay Giselle sa pag-uwi niya pagkagabi po. Mhm. At sa lahat. Yun. Amen. Sige po. At sinulat din natin yan. Salamat, Tito Josie. Magandang gabi, Kuya Manny. Ikaw ang Magandang gabi po. main facilitator. Ako ang iyong co-pilot, no, for tonight. Ay, Tutulungan opo. kita. Tutulungan kita sa slides, no? At saka sa Sige mga po. pag-check-in ng mga tao. Magandang gabi din sa iyo, Liana, Jorel, and Chipapis. Pagaling ka. Ayan, nasa ano na tayo, Kuya Manny, no? Nasa praise report and Praise report. prayer request. Oh, Yeah. baka ikaw meron kang praise report and prayer request, Kuya Manny. Praise report. Praise report. Praise the Lord. Andito po tayo. Hmm. Ibig sabihin, we are healthy. We are uh, uh, dito tayo na ini-enjoy ang buhay na binigay ng Panginoon sa atin. Amen. Blessed na blessed tayo dito sa Amerika. Yeah, I know. Amen. Yeah. Ako lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil dinala niya ako dito sa Amerika kahit hindi ko naman what they call this, hindi ko deserve, no? Sa milyong-milyong Pilipinong nag-a-apply, isa tayo sa mga pinagpalang nandito at nakikinabang sa bansang ito. So, Amen. at saka Yeah. malaya tayong nakapanalangin, nakapag tipon-tipon, di ba po? Bati muna natin, Kuya Manny, no? Ate Mai, Kuya Vince, good evening. Alison May, good evening sa iyo. Ate Faith, good evening. And Jelly, good evening. Good Ayan. evening po. Kung meron kayong mga praise report and prayer request, ang hindi lang listening, Kuya Manny, ikaw at saka si Ate Josie. Tinanong ko na si Ate Josie. So, magbasa na tayo, Kuya Manny, ng mga... Oo nga, napansin ko nga, Pastor, mukhang may L naman lahat yung mga pangalan eh. So, basahin natin yung kanilang ano, na, Sige po. gusto mo ikaw na bumasa, Kuya, dito sa may chat. Sige po, kayo na lang po, kayo na lang po. Okay. Basahin ko muna, sabi ni Rachel and Jai. Hi po, magandang gabi po sa lahat. Listening mode po muna, nag-aayos po ng kids and dinner. Praise report, may awards po yung dalawang kids for this school year, achieving their goals for 3 semesters. Praise the Lord po. And praise the Lord po. Another one po, discharge na po si Rizel sa APE at OT niya sa special class. Praise the Lord po sa patuloy na improvement niya. Amen. Prayer request na nawa po gumaling na si Jazael sa side effects, no, ng vaccine sa kanya. Thank you po. Ayan, sabi naman ni Jazel, good evening po sa lahat. Pray support ko po, safety and guidance po sa aming buong pamilya. Also po, ang mga awards po ni Rizel and Jairel. Prayer request po naman,
Nagpa-vaccine po si Desire kahapon sa today po masama ang pakiramdam. Praying po na hindi po ito magtuloy at sumigla na po siya. Yun lamang po. Salamat. Sabi naman ni Angeli Guyamani, praise report, normal po yung blood work ni Eder. Praise the Lord. Just waiting for the CT scan results po. Prayer request, maayos na po sana yung prenatal appointments ko and ma-approve na yung ultrasound ko. Also, praying for the Lord's comfort and peace to be upon me because I get extremely anxious during this pregnancy po. Everyday po kasi, Yeah. kinakabahan ako. Baka may mangyari na naman. I still have a long way to go. So I pray that everything is going well inside. I still, dali, mag-admit na ako. Ayan. I still have a long way to go, so I pray that everything is going well inside. Amen. I still try to remind myself that God's is in control and I can't, dali lang po kasi pag may nagpa-pop out, kailangan ko i-admit. Doon sa mga ginawa kong mga co-host, tulungan niyo ako mag-admit para hindi ako mag-multitask kasi mabasa ako eh. Ayan, sandali lang po ayusin ko lang to, papapasukin ko lang yung iba. Okay, so I still have a long way to go, so I pray that everything is going well inside. I still try to remind myself that is in control and I can't let the enemy take away my joy during this time. Salamat po. Praise report po. My heartbeat po si Baby Meneses. Natanggap po Amen. namin mga receipt notices from USCIS. Praise God. From Faith Maranan. Prayer request. Healthy development po ni Baby. In 2 weeks, i-check po for genetic profile. Smooth processing din po ng papers namin at ma-release po ang EAD card ko po. Thank you po. Sabi naman ni Liana and Jorel, good evening po sa lahat. Praise report po for awards ni Rizel and Jairel. Nakakatuwa po na meron silang medals. Ayan. Prayer request po ay healing po for Josiah dahil nabakunahan siya kahapon at sinisinat. Sinat pa din po. May masamang pakiramdam eh. Praying pa din po for safety and protection for our family and church family. Sabi naman ni Vincent May, good evening po. Praise support. Thank God Thank God sa good health at protection niya sa ating lahat. Sa araw-araw, prayer request po, wisdom for Michelle in her finals, and healing po sa lahat ng may sakit. Thank you. Ayan. Okay. Ang dami nun, Kuya Manny. Ano? Ang hirap magbasa. Ako eh. Okay, kasi listening mode kayo lahat, kaya pinapabasa nyo kami. So, um, okay, ganito yan, ano, Kuya Manny, kasi pag facilitator kumbaga no, gusto kong i-explain sa lahat na there are times na maaaring hindi namin mabasa yung inyong mga ah, Message. messages kasi pag facilitator po ang hawak mo inaayos mo yung slides, no? Naglalagay ka doon ng mga prayer requests. No, minsan di nga namin na ilalagay doon, kaya tayo may prayer popcorn. Tapos nag-a-admit ka pa nag-a-admit ng mga pumapasok. Ngayon, pagka kayong lahat ay listening mode, ang mangyayari, magsusulat kayo lahat. So, babasahin pa namin yon. So, malaking maitutulong nyo kung tutulungan nyo kami mag-admit ng mga papasok, no? At saka ng mga tawag nito ng mga papasok sa dito sa chat, no? At saka matutulungan nyo kami kung pwede nyo namang sabihin verbally at pag nyo nang isulat, di ba? Malaking tulong yon sa amin. Yun lang naman po. Ayan. Pero okay lang naman mag-listening mode, lalo na talaga kung meron kayong mga hindi kayo naman talaga po pwede, di ba? Kung driving kayo, di ba? Or kung kayo ay Ah, pero kasi ang pananalangin po kasi ay isang napaka-espesyal na okasyon na dapat pinagbibigyan natin ng tuon, no? Tuon sa buhay natin at tayo ay nagbibigay pansin at panahon. Ayan. So, ayan. Hindi naman ako naninermon mga kapatid, pero parang ganun na nga. So, okay. Nasa na tayo? Hanapin ko lang yung mga hindi listening mode kasi yun ang tatawagin natin. Ayan. Ayusin ko lang po dito. Sandali lang po. Ayan, 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 ayan.
So, okay, okay, okay. Ngayon, sabi ko nga, kayo ang makakaalam kung talagang kailangan nyo mag-listening mode, di ba? Nasa inyo na yan, it is between you and God. Ang trabaho po namin bilang pastor ay palalahanan kayo na ang panalangin ay napaka-importante na pakikipagniig sa Diyos. Ayan, kung meron kayong ginagawang iba, hindi ka naman ganun kabisi talaga, no? Sumali ka na at manalangin ka. Ulitin ko rin po ulit na hindi po palagi namin mababasa lahat dahil we are juggling everything dito sa computer. At, mahirap siya, no? Wag po kayong magtatampo ano kapag minsan hindi nabasa ang inyong mga messages, no? Kasi nga mahirap talaga mag-juggle. Papapasukin mo yung mga tao, ayusin mo yung slides, tapos babasahin mo yung mga messages. Ayan. So dito, balik tayo dito kay Manny. Basahin natin sabi ni Tita Daisy. Good evening, church. Thank you for healing prayers of my tendinitis. God is good. Yun, praise report agad yun. God bless you, Tita Daisy. So mag-good evening muna tayo, Kuya Manny. Good evening, Sige Judge. po. Yeah. Rachel, Jai, Giselle, Liana and Jorel, Vince and Mai, Allison May, Faith, Maranan, Angie, Angeli, Anna Lou, Daisy, Amy, Pastor Bert, Janet, Josie, Aldrin and Jasmine, at kay Tita Pepot. Ayan. So, Kuya Manny, ang hindi listening mode ay Ilang pastor? 5. sila Pastor Bert, Yeah. Ate Janet, tapos na si Ate Josie, no? Ang mga Anastasio at saka Yes. kayo po. Ayan. Yun. So, okay, let's go. Kuya Manny, no? Sinong gusto mong piliin? Tapos na si Ate Josie at pwede mo na lang tawagin si Pastor Bert, si Ate Janet at Aldrin and Jasmine. Sa press report, yung aking kalahati ng buhay. Ano bang tawag doon ng better Better half? half. Better half, ikaw daw ang worst half. Good evening, Ate Janet. Magandang gabi po sa lahat. Salamat po sa Panginoon sa buong maghapon, sa pag-iingat niya. Prayer request po is patuloy na pag-iingat po sa lahat. Saka po, job for Nicole. Yun lamang po. Amen, amen. Ayan, Kuya Manny, sino next? Kuya Aldrin at Ate Jasmine. Ayan, Kuya Aldrin. Good evening po. Good evening. Good evening. Praise report po namin is nagpapasalamat po kami parati kay Lord sa pag-iingat po niya sa amin sa trabaho, pagpasok sa work, pag-uwi at sa school po ng mga Amen. bata. And almost matatapos na po hanggang Tuesday na lang po sila. Yo. And praise report din po, nabayaran ni Allison yung kanyang summer class ngayon po. Thank you kay Pastor Rave sa sa kanya sa trabaho po. Dahil may pambayad po siya na summer niya. Yeah, Amen. dami po ginagamit si Lord para matulungan po tayong lahat. And prayer request po is na maging smooth po tong summer class ni Allison na lahat ng assignments niya and exam niya is maipasa po niya lahat. And Praise report din po, nakabalik na po ng safe last Saturday yung mom ko po at saka stepdad from the Philippines. So praise the Lord. Oh. Yeah. Wow. Yun lang po. yan po, thank you po. May sinigang mix kayo niyan. Hopya po. Opia, eng bitin. Yung mga classic na pasalubong ngayon, yung sinigang mix, eng bitin, coffee, ano yun? Yung coffee 3-in-1, yung mga binibili madalas eh. Buhay bawang pastor. Boy bawang. Okay, siyempre, last but not the least, Kuya Manny, si Pastor Bert. Pastor Bart. Present report po, Pastor Bart. Magandang gabi po. Good evening po. Gabi po. Magandang gabi. Ano po, pasalamat lang sa kanina, recently. Ako po yung chopper ni chopper. Driver ni Sister LB dun saan ba yun? Ano yun? Bandi and Sunset. 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 Pero napagod po raw siya kahit siya hindi siya nag-drive.
Napagod po ako sa kaka-break, Pastor. Yung kaka-break, yung ganon. Pagod po ako. Pero Wala naman sa Pilipinas eh. nagbo-break din po ako. Ako, nasanay na ako, Tita LB. Nasanay na kay Pastor Bert eh. Mahimbing na ang tulog ko pag siya nagdadrive. Yeah. Palagi ang break ko, siyempre. Hindi, ako nga yung nagdadalamat Anyway, din po sa pag-iingat niya at saka nakaraos din po ako dun sa 10 days na nag-work ako sa Placencia. yeah. Kaya hindi po ako nakapag-Sunday ng dalawa. Salamat mo yan. At lahat po ng protection niya at sa biyaya, at sa lahat po ng mga trabaho na dumarating Good health. sa amin, sa atin pong lahat. That's all a blessing po. Kaya maraming salamat po, purihin po ang Panginoon. Good health and Good health. protection at safety ng mga bata, mga anak natin. Yun lang po. Salamat po. Amen. Ayan, maraming salamat. Kuya Manny, tapos na. Ayan, mabilis lang kasi listening mode lahat eh. So, Oo po eh. dako na tayo dito sa ating tawag nito. Welcome, no, to the Upper Zoom Prayer Gathering. Ngayon ay June 4 at Or, ang ating mga facilitators, no, sa ngayong gabi, ang gwapong-gwapong si Kuya Manny, ang ating facilitator. amen. At next week si Ate Rachel, and then Kuya Aldrin, Allison, so on and so forth. Hanggang sa susunod, August 6 ka na uli, Kuya Manny. Ayan. August Yun, 6. after 2 months na kasi siyam kayong facilitators. Ayan. Panawagan, kung nais nyo pong maging facilitator, sabihin nyo lang po sa akin at ilalagay ko ang pangalan nyo dito. Yung iba kasi naka-leave, no? Kasi siyempre yung work schedule at saka mga schedule sa school, no? So, kaya naka-leave sila. Parang gano'n. Pass muna, kumbaga. Pero ito, mga available to mga to at siyam sila ngayon. Kaya kung gusto nyo dumagdag, sabihin nyo lang. Alright? So, Kuya Manny, tayo magbulay-bulay na sa salita ng Diyos. Pangunahan mo na kami sa panalangin. At siyempre, devotion for tonight. Go ahead, Kuya Manny. Yeah, Heavenly Father, we just want to thank you, Lord God, for this night. We thank you, Lord God, for this day that you've given unto us, Lord Jesus. Thank you, Father God, that you are the light of our life. You are our guide. You are the one who is giving us the light of our life and going through with this kind of life. We just want to give you thanks and glory. Na ikaw po ang aming kinakilalang Diyos po. We just give you thanks and glory in Jesus' name. Amen. Amen. Yeah. Okay. Ang gusto po naming i-share ang Ephesians 4:15. Bali ito po yung naging devotion namin ni Mrs. last week. Baka nagtataka po kayo kung bakit hindi kami magkatabi ni Mrs. ngayon kasi nasa Santa Clarita. Pag Wednesdays, Thursdays, Fridays kasi nasa Santa Clarita siya because of her work. Ako naman andito rin naman sa may Wanetka. So, hindi kami hiwalay. Hiwalay lang kami sa 3 araw lang dahil sa work. Okay, Ephesians 4:15, sabi po dito, instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect. Na-mute ka ata. Yeah. Every respect the mature body of him who is the head, that is Christ. Sa Tagalog, sabi po rito, sa halip manatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. Amen. Ay, meron pala rito ang Tagalog na. Okay. So, Ephesians 4:15, actually sa Bible, dito sa Bible verse na to, ay ini-encourage po niya, lalo po tayong mga Kristiyano na to speak the truth in love. Ini-emphasize dapat natin yung way na para tayo ay mag-grow sa fullness of Christ, who is the head of the church. Meaning,
Sa akin, we should communicate with honesty and openly while being compassionate and understanding. We should consider, sometimes kung pag-usap po tayo sa kapwa tayo, lalo tayong mga kasama natin Kristiyano, kahit man hindi mag-Kristiyano, we should consider the will ng yung well-being na in striving to build them and rather than tear them down. Also, kasi din when we speak, din kasi sa party din natin kasi narinig ko to sa isang nag-share na we should speak with a point. Yung may ibig sabihin, hindi, nakaranas naman po kayo siguro ng parang may nagsasalita na parang walang punto ang sinasabi. Na parang sinasayang lang ng oras natin na magkausap. Pero ang dapat talaga is isa pang point na isa pang gusto ko i-share is we should speak from from pure heart and genuine and authentic dapat. So, gusto kong dito sa verse, sa speaking the truth in love, sometimes it's hard to tell yung makatotohanan at pagsabayin yung pag-ibig. Gusto mong sabihin ang katotohanan pero ang inisip natin baka masasaktan siya. Pero kung tamang mahal mo yung isang tao, dapat sabihin mo talaga with love. Dito, meron akong 2 points na gustong i-share dito. Number 1 is truth hurts when it pierces to us. Truth is talaga masakit lalo pag tumatagos sa puso at pagkakatao natin. In relation, may narinig akong sharing na ang sinasabi, ang church ay binubuo ng mga taong may mga naging kasalanan. Walang member na hindi makasalanan. In fact, ang church ay hindi para sa mga tao na nagbabanal-banalan. Kaya tayo na makasalanan ay lalo dapat tayong dumikit sa church. Kasi ang church is the body of Christ and within the church ay doon natin masasabi ang pagkakamali at doon din natin maririnig ang katotohanan. Sa akin punto, sometimes, di ba, aminin naman din natin, sabihin din naman natin, we hear preaching na parang tayo ang pinapatamaan, di ba? Ang pastor natin, nag-share siya, parang tayo pinapatamaan. But for me, I know na it is the truth naman eh. And I know ang sinasabi nila yun with the words na may kasamang pagmamahal sa atin. Kasi kung walang pagmamahal sa atin, na kinukorek tayo, hindi naman yun. Kaya, minsan, dapat tayo nagpapasalamat kung may pinipreach man si pastor na tayo ay gusto tayong i-correct, ay magpapasalamat po tayo sa kanya. At least ang mensahe ni Lord ay ginagamit siya na mouthpiece ni Lord para ipabot yung point na yun sa atin. Kuya Manny, minsan ba nasasaktan ka kapag nagpipreach ako? Ay, hindi naman. Kasi ginagawa mong may kasamang pagmamahal eh. Pangalawa, truth sets us free from the chain of lies. Mamaya, Pastor, i-explain mo ulit kasi hindi ako marunong mag-explain eh. Okay lang. Yeah. Truth sets us free from the chain of lies. Yeah. Ang kasalanan or tayo may mga bisyo kung minsan, di ba? Ang mga bisyo natin masarap kaya sabi natin masarap. Pero pag sinabihan tayo o kaya tayo ay ni-review, tayo ay magpapasalamat kasi iyan ang magpapalaya sa atin. We have to be humble and we have that we are being corrected.
ko sasabihin to. May naisip ako eh. Kasi kung nagtatampo ka man at nag-share si pastor at may sinabi sa church na parang ikay nagtampo, eh dapat ang gagawin mo siguro ay punta ka sa isang place, manalangin ka, and hear from the Lord kung ano sasabihin sa'yo ng Lord. Kasi kung minsan, dapat i-analyze mo kung talagang tama ba yun, yung patama sa'yo. Dapat mag-grow ka doon sa shinare, sa sinabi sa'yo, sa pagko-correct sa'yo. Let God speak for yourself. Ito na lang sa application para sa ating mga buhay. Speak the truth in love. Truth offends, it hurts, but the way of saying it, yung manner of telling it should be through love. Sa pagsasalita natin kasi kung saan we can break the person, we can make the person. Ganun po siya. Pangalawa, we should speak with humility. In correcting siguro, we tell it na may pagpapakumbaba na tayo rin ay makakasalanan. Na hindi natin sasabihin na we are holier or may parang mas mataas pa tayo doon sa iba. We are not above people. Tapos pangatlo, last is speaking with integrity. The messenger is the message. Nakikita din sa buhay natin kung ano tayo. Kung anong ginagawa natin, tapos yung kausap natin, they just don't hear you, but they see you. Makikita nila ang buhay mo. Isa pang verse na gusto kong i-share is yung Proverbs 18:21, death and life are in the power of your tongue. So, control natin ang kapangyarihan ng ating pananalita. Ang sinabi ko nga kanina, our tongue can speak life, death, heal, destroy, or build with your words. So, dito, if we have integrity, once we open our mouth, they will listen to you. Pastor, i-elaborate mo nga pa ng konti. Okay, no? Napakaganda ng shinare mo, Kuya Manny. Actually, itong verse na to na sinulat ni Paul sa mga taga-Ephesus ay applicable sa ating lahat. No? Medyo highlighted lang kapag ikaw ay pastor or pare. Kasi ikaw yung a preacher of the word, no? Pero isang classic siguro na naalala ko diyan, Kuya Manny, na makikita mo ito na nag-apply. Kung naalala nyo, nung ni-rebuke ni Prophet Nathan si King David about Bathsheba, 'di ba? So, ang ginawa agad ni David, nagpatira pa siya, humingi ng tawad sa Panginoon. Kasi kaya nga ano siya, man after God's own heart, 'di ba? Metaphor pa yung ginamit ni Prophet Nathan about the ewe lamb, no? Kumbaga parang ang dating noon sa salita natin parang pinariringgan ni Nathan si David kasi metaphor yung ginamit niya. No, pero sa totoo lang, ang present day prophet natin ngayon ay ating mga pastor, di ba? So kapag sa lahat to ng mga pastor, hindi lang sa akin, kapag may nasabi sa pulpito, kagaya ng binabanggit ni Kuya Manny, kung madudugtungan ko lang, ay hindi namin ginagawa yun para paringgan kayo. Di ba? Ginagawa namin yun para i-rebuke lahat generally. Ayan. So dalawa lang naman ang pwede mo maging reaksyon. Kasi pag nasaktan ka, concern mo yun. Halimbawa, ang rebuke, halimbawa, ah, sabihin natin wag kang magnanakaw. Kung di mo naman concern yun, wala ka namang insidente sa buhay mo na nagnakaw ka, walang dating sa yun. Pero kung alam mo na may ginawa kang mali pertaining doon sa kung anumang rebuke na binibigay ng pastor or ng present day prophet, masasaktan ka talaga. Kasi bago pa lang ako sa simbahan dati, in-invite ako ni Pastor Sunday. Pagkatapos, sa unang preaching, parang ako yung kausap eh. So, sama-sama ng loob ko kay Pastor Sunday. Parang wala naman ako naikwento sa kanya na gano'n ah.
Pero ba't alam na alam niya yung buhay ko? So, bisit na bisit ako sa kanya. Ayun pala, nangungusap, no? Ang Holy Spirit sa puso ko. So, minsan we kill the messenger. No? We try to say bad things against the pastor. Oh, nako eh, ito ng mga ating simbahan eh, puro parinigan na lang ang sermon eh. Well, honestly, halimbawa in my case, ako naman ay nagsimula dyan ng 2020. Kung ang maganda kasi ngayon documented lahat eh. No? Eh, pwede naman natin panoorin lahat ng aking sermon simula 2020. Eh pare-parehas lang. Pare-parehas lang na merong comfort, may motivating, merong rebuke, may correcting, may reproof, may anghang. 'Di ba? Kasi kaya maraming tao doon sa Houston kasi gusto nila yung marinig lang yung masasarap sa tenga. 'Di ba? Pero hindi yan ang sinabi ng salita ng Diyos. The word of the Lord is being used to kumbaga to teach, no? To comfort, to rebuke, to reprove, to correct, no? So, tandaan nyo, maging masaya kayo kapag kayo nasasaktan sa salita ng Diyos. Alam mo kung bakit, Kuya Manny? Ibig sabihin, wala pang kalyo ang puso mo. Nasasaktan ka pa eh. Pag di ka na nasasaktan, at ikaw na yung pinapatungkol ng Panginoon, ay, may kalyo ang puso mo. Delikado yun. Di ba? So, ayan. Speaking the truth in love is very anti-cultural sa ating mga Pinoy, Kuya Manny. Yeah. Alam mo bakit? Kasi hindi tayo confrontative eh. Mhm. Um, ako, medyo confrontative ako. Kasi it's not because it's my culture, hindi yun ang ugali ko. Pero yan yung training ko kasi, alam mo yun, kailangan confrontative ka kung dati kang HR manager. Kailangan confrontative ka kung dati kang area manager ng malaking fast food chain. Kasi kung di ka confrontative, eh wala mangyayari sa'yo, di ba? At itong lahat ng training na to ay nagamit ko sa ministeryo. Actually, sa ministeryo, mas mahaba ang pasensya ko. Madami akong ino-overlook kasi I'm looking at the brighter side ng tao. No? Pero kapag kailangan na to speak the truth in love, usually you confront the person. Or usually naman, sinasabi sa'yo ng Panginoon habang nasa pulpit ka na rebuke the flock about this and that and this and that. Kumbaga, ano yun, pag bato-bato sa langit yun, pag tinamaan ka, masakit talaga, di ba? So, ang ano kasi, ang masama, yung, may napanood ako sa Facebook eh, yung pastor, sabi niya, o ikaw, Manny, may paupahan ka pa naman. Di ba? Hindi ka nagtataas. Ganun. Ewan ko, I'm sure lahat kayo napanood yung pastor na yan, ano? Yung tipo kino-call out kayo yung pangalan mo, ikaw, ganito, ganyan, ganyan. So, I think that is very wrong, no? Kumbaga, dapat ang rebuke mo palagi general. Kahit hindi naman, ba, you rebuke about smoking is bad. No, kasi pag nag-rebuke ako, or when I speak the truth in love, I made myself an example. Alam mo yun? Kasi halimbawa, meron lumapit sa akin, sabi niya, uy, pastor, ang sabi ni ganito, wala ka na daw alam na ituro, kundi ang paninigarilyo ay kasalanan. Hindi naman daw kasalanan yun. No? Hindi naman issue yan ng isang taong hindi naninigarilyo. Malamang yung may issue ng naninigarilyo, di ba? I'm not calling the person out. I'm calling myself out based on my past experience and how the Lord reformed me. Yun, para matuto yung lahat. No? Kumbaga, masakit sa tenga mo kasi you're guilty of something. Alam mo yun? Mhm. Yeah. But the fact na pag winidhold ng pastor, yung speaking the truth in love or pag-rebuke, sabi nga ng Biblia, open rebuke is better than hidden love. 'Di ba? Pag winidhold niya yan, ibig sabihin hindi siya tunay na pastor. Kasi ibig sabihin nangangamot lang siya ng tenga para dumami yung kanyang mga membro. Ako honestly, pag nirebuke ko generally ang member at kalahati umalis dahil sa sakit at nasasaktan, I'm fine with it. I'm fine bumalik sa 15 lang kami. Alam mo yun? As long as yung 15 yun, kumbaga gustong, um, tawag nito, gustong umunlad sa Panginoon. Di ba? So, yun. Tanungin naman natin yung iba, Kuya Manny. Ano ba sa palagay
lagay nila Pastor. nila dito sa speaking the truth in love. Kasi anti-cultural to eh. Hindi na Mhm. ito ginagamit no sa ating kultura. Meron kang tanong dito, Kuya Manny, no? Sige, Kuya Manny, basahin mo yung tanong mo. Why do you think speaking the truth with humility is important, even if it's hard? Bakit Yeah. importante? Kahit na mahirap. Diba? Mm. Kahit na mahirap. Ayan, kung meron po kayong, sa mga listening mode, kung meron po kayong gustong i-share, pwede nyo pong isulat. Ayan. Ah, Again, katulad nito, nire-review ko kayong lahat, di ba? Kasi kung mas marami ang listening mode, teka lang, i-evaluate natin to. Tayo ba ay tayo ba ay nakikipagniig sa Diyos, di ba? So, yun, alam mo yun, kasi again, hindi mali ang mag-listening mode. Kung talagang, tulad nga, sabi ni Rachel, inaayos niya yung anak niya, pinapatulog niya. Ayun mga valid reason kung ikaw'y nagdadrive, di ba? Pero wala ka namang ginagawa, naka-listening mode ka, bahala na kayo ng Lord mag-usap, di ba? Basta ako, ang role ko, mag-rebuke. Kumbaga, 'di ba? Hindi mo kumbaga non-negotiables mo sa akin sasabihin na, "Pastor, wag mo nang sabihin 'yan." Hindi kasi 'yun ay labag na sa aking panawagan, 'di ba? So, tsaka kung mapapansin niyo, sa unang mga pagkakataon, siyempre hindi pa masyado magre-review ang pastor. Ngayon, dumadami na tayo, lumalago na tayo, nakakailang taon na yung mga members natin. Biro mo kung asal baby Christian ka pa rin, re-reviewing ka talaga. Kumbaga, iba ang pakikitungo ni Aldrin at ni Jasmine kay Anaya. At iba ang pakikitungo nila kay Allison. Alam niyo, parang ganun yun. Magkaiba yun. Kumbaga, hindi na kayo, kung ba, ikaw, since 2020 ka pa sa church, 2021, o iba sa inyo, 22, iba pumasok, 23, ay makakatikim na kayo ng review. Pero kung kapapasok mo lang ng 2025, hahabaan pa namin pasensya sa iyo kasi bago ka pa lang di ba? Pero habang tumatagal ka, ayan, makakatikim ka talaga ng review kasi kailangan mo yan. Bilang pastor, diyan ako lumago no, sa kaka-review ng aming pastor at pangungusap ng Panginoon sa puso. So, tanungin natin, Kuya Manny, base doon sa iyong tanong, no, sino ba ang gusto mong unahin? Kuya Manny. Siyempre, as usual, si Mrs. muna. Ayan, si Ayan. Ate Ako, Janet. madalas yan, Pastor. Speak with love. Mhm. Kaming mag-asawa talaga naman pong sabi ko, "O dad, galit ka na naman. Galit ka naman." Hindi ako galit! Sabihin niya. So, one time, meron po kaming natenan na Mhm. family retreat, and the children are open to tell bang how can we improve. Mhm. Kumbaga sila yung mag-a-assess sa amin sa mga bagay-bagay sa loob ng family. Hindi kami pwedeng mag-react not until they are done. Mhm. So, doon sa evaluation na yun, we learned there are so many things na bulag I mean blinded. Kumbaga blind spot, hindi mo nakikita. Mhm. Sometimes we correct our children with anger, correct our children with, not gentle words. So it is an open door for us to reevaluate then. Are we walking in love? Are we walking in humility? So, yun po. Kaya po, very important yung speaking the truth in love for relationship, for growth, Mhm. and for unity po. Hindi lamang po sa loob ng pamilya. Lalo tigit din po sa loob din po ng simbahan. It hurts. Mhm. Pero it's for it's for growth po. Yun lamang po. Marami pong salamat. Marami pong salamat, Ate Janet. Ayan. Kuya Manny, sino next? Ay, hindi listening lang. Si Kuya Aldrin. Saka si Ate Jasmine. Ayan. Kuya Aldrin, Ate Jasmine. Ah, ako po muna daw. Para sa akin po, yung share ko is, parang ano lang po yun yung tayong mga magulang katulad sinabi ni Sister Janet, yung mga anak namin na kinakausap namin, pag may nakita kaming ginawang mali, o hindi namin nagugustuhan yung ginagawa, nire-rebuke namin sila, sinasabihan namin agad. Kasi mas gusto po namin na kami na yung magsalita kesa yung ibang tao ang magsalita sa kanila na Mhm. mas masakit yun. At least sa amin, masaktan man sila, it's for love. Mhm. Yes. Sabi namin yun kasi mahal namin sila. Gusto namin silang i-correct.
Mm. Tama. Kay Lord po yan na kapag may naiisip tayo o may nagagawa tayo hindi tama, nire-rebuke tayo ni Lord. Mhm. Kinokorek na tayo kagad po. Kaya tayo, kadalasan, kapag nare-rebuke tayo, bigla na natin sabihin na, ay, sorry po Lord, sorry po. Yun lang Mhm. po yung sa akin. Mhm. Aldrin? Ayun po, I agree also. At saka, our greatest example po kasi as Christians is Jesus Christ. So, Jesus is the way, the truth, and the Mhm. light. Amen. So, if He is the truth, then that's what we need to exemplify. And Mhm. that is what we need to, being the salt and the light, kailangan nyo na makita din po sa atin ng ibang tao. So, wherever we are planted, may it be at our house, at our work, at school, we need to speak the truth and show the truth. No, we don't have to cheat or tell lies, Mhm. because that's not what Jesus wants. He wants us to always be truthful, be honest, and of course, give Him all the glory. Yun po yung sa akin. We need to always think na, is this what glorifies God? Is what will I say or what I do will glorify God? So yung pagsasabi po ng totoo and doing what is honest and the truth is what Mhm. glorifies Him. And yun po yung ikakatuwa po niya. Yun po. Exactly. Ang truth kasi ay tama, napakaganda ng sinabi mo, Aldrin. Hindi patungkol sa ikatutuwa mo. The truth usually hurts, no? At ang ganda ng example Yeah. is the way, the truth. Alam mo yun? Kumbaga, so nag-agree ba kayo, Aldrin and Jasmine, na iba yung pag pakikitungo nyo kay Allison at kay Anaya? Magkaiba, di ba? Yes Opo, po. opo. So Dahil iba po medyo, yung maturity level po nila eh. exactly, di ba? And Kung I halimbawa, believe na ano po din po, Pastor, that God knows our maturity. Like He knows if we can handle a certain situation or not. That's why mhm. He tests us too. Yeah, kasi ang same thing din sa atin, no, sa ating community of faith, sa ating pamilya, sa LA Philnaz, tayo meron ding tinatawag na stages of spirituality, no? Merong baby, may child, may merong teenager, merong young adults, at saka may parent, spiritual parent. So, syempre kapag bago pa lang sa church, ahabaan mo yung pasensya mo. May mga ino-overlook ka, kumbaga tatantsahin mo kasi baka kasi magtampo yan, umalis, masayang, mawala yung opportunity mo to minister. Same thing sa bata. Halimbawa, si Anaya, hindi mo, kumbaga, pe-pressure niya na ano, kumbaga tatansyahin mo yan. Pero si Allison, iba yun. Iba yung pakikitungo mo sa kanya kasi matured na siya in age, no? At saka sa kanyang mental age, sa kanyang emotional age. So same thing din doon sa pamilya natin sa simbahan. Kapag nakaka-4 na taong ka na dyan, 3 taong ka na dyan, 2 taong ka na, syempre iba na yung pakikitungo sa'yo. And usually, you will be rebuked, no? Kasi tandaan nyo, kapag nasa simbahan kayo na walang rebuke, mangamba kayo dun. Kasi ibig sabihin nun, nakikilitian na lang tayo, 'di ba? Kaya Kuya Manny, madalas ko nga sabihin, ang tunay na pagiging Krisyano ay hindi masusukat doon sa mga happy times. Yung mga halina't sama-sama together, kainan, picnic, at going to the beach or whatever. That's Ang correct, tunay na, Pastor. ang tunay na pagiging Krisyano ay masusukat kapag ikay nasaktan, natuto ka magpatawad. At di Tama. sasakit, natuto kang humingi ng tawad. Yes. Kasi the truth, sabi nga ni Aldrin, always hurts. At Mm. kapag ikaw nasaktan, yun nga, ibig sabihin, meron kang pakiramdam, no? Hindi ka pa, wala pang kalyo ang puso mo. Kaya good thing yun. Pag nasasaktan ka, good thing yun. No, kumbaga parang sa may ketong, 'di ba? May ketong, bawa, tenga mo may ketong, hindi mo nararamdaman. Bigla na lang nalalaglag 'yan eh, 'di ba? Pero kapag ka nasaktan ka na nakaramdam ka ng paso o ng lamig, good thing 'yun kasi ibig sabihin everything is normal, 'di ba? Ayan. So, next Kuya Manny, sino gusto mong tawag? Yan, si Ate Josie. Ate Josie, good evening po. Ako naman po,
Sabi nga po, hindi po ba sabi ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Amen. Parang Di po ba? pampasama. Applicable Ayun yan po. sa lahat ng relasyon. Opo, ay yung ano po, yung agree po ako kay kapitbahay. Ako, Sabi nga po niya, bibigyan ka bang ulam bilang yan? bilang para po sa akin yung pagtutuwid ng isang magulang sa anak, dahil mahal tayo noon. Amen. Hindi po ba? Kaya Amen. tayo tinutuwid Tama. dahil mahal tayo. Kagaya ni Pastor Jeff, parang siya na yung magulang natin dyan sa church. Kaya Yeah. kung meron siyang sinasabi at itinutuwid tayo, ay magpasalamat tayo. At kung tayo Amen. naman po ay nakarinig ng mga pagre-rebuke niya, ay tayo po ay nasaktan, mabuti po yun, sabi nga po, dahil hindi pa po tayo manhid. At hindi po, wala pa pong kali yung ating puso at tayo po ay nakakarinig pa ng mga mabubuti at tinatamaan pa po tayo. Eh, matanong kita, Tita Josie, 5 taon ka na sa simbahan, 5 taon na tayong magkasama. Matanong lang kita, siguro it goes out for everybody. Kasi napag-uusapan natin, speaking the truth in love and rebuking, nagpalit ba ako ng sermon? Kumbaga, parehas lang ba ako noong 2020 at hanggang ngayon 2025? Na-rebuke ko ba kayo noong 2020, 21, Ay, 22, 23, yung 24, 25? Or ngayon lang ako naalala, nag-rebuke? naalala ko po noon ilan-ilan lang po kami na nakikinig sa inyo noon Hindi naman po, ganun lang din po. Pare-pareho po Paulit-ulit lang po, ganun. Yeah, Nga kasi lang, ang salita naman po ng Diyos kahit paulit-ulit, meron ka pong nakukuha na iba't iba po. Kahit po paulit-ulit po. kasi alam nyo, sa totoo lang, masakit din na marinig ng isang pastor na lalo na tahasang sinasabi at marami nakakadinig. Dito naman sa simbahan natin, puro parinigan na lang ang sermon. Tingin ko, hindi po ako nagpaparinig, hindi ko po ugali yun. Ang ginagawa ko ay open rebuke. It's a general rebuke. Everybody gets the rebuke. Kung hindi mo concern yung kasalanan na yun, walang dating sa iyo yun, di ba? I mean, halimbawa, rebukein mo ko about gambling. Walang dating sa akin yan dahil buong buhay ko hindi ako nagsugal At hindi ko hilig yun, kumbaga. Pero kung tamaan ka sa isang bagay na usually ginagamit ko pa yung sarili ko na example dahil yun ay naging naging stronghold ko. Pagkatapos, maririnig mo nga na makakarating sa akin na, Pastor, may nagsasabi na ganito, ganyan. Puro ka daw parinig sa sermon mo, di ba? So, teka lang muna. 2020, ganun na yung sermon ko. Consistent ako. Bakit kayo ka na nasasaktan, di ba? So, ah, unang-una, ulitin ko, hindi ko ugaling magparinig kasi kaya ko mag-confront, di ba? Hindi ako nagpapaligoy-ligoy at pagka ang masama yung tawagin kita. Alam mo, Tita Josie, ikaw may problema ka sa buhay. Ano mo yun sa pulpito, no? Tatawagin kitang ganun. Hindi ka nagtatides, Tita Josie, mga ganun. Masama yun, di ba? Kasi hinihiya mo yung tao. Ang linaw kasi dito rebuke, no? Or speak the truth in love. Ibig sabihin may pag-ibig. Ayan. So kung nakakarinig tayo ng mga sermon, hindi lang sermon ko, kahit ng ibang pastor, 'di ba? Ay may pag-ibig, 'di ba? Hindi sabi nga you don't weaponize. Kumbaga hindi mo 'to ginagamit para yariin ang isang tao. Kasi mali 'yun 'di ba? Kumbaga ginagamit mo 'to para i-improve yung tao. Kasi yun ang role mo bilang isang tatay. Kung kino-consider kang tatay, 'di ba? Ganun lang naman 'yun Kung hindi ka kino-consider na tatay, babastusin ka. Sasabihan ka ng kung ano-ano, 'di ba? Kasi pero ang punto dito, halimbawa, hindi ka naman nalago pala at sa palagay mo pinariringgan ka lang. Bakit ka pa na-attend? Kasi hindi ka talaga lalago. Kasi hindi non-negotiable 'yun. Hindi ko babaguhin 'yun. Kumbaga, yun ang sinasabi ng word, yun ang pinag-aralan Kumbaga, ang maganda ay maghanap ka ng simbahan na makakatulong sa iyo, yung maririnig mo yung gusto mong mapakinggan, di ba? Pero sa atin, dito tayo sa katotohanan at kagaya na sinabi ni Aldrin, napaganda ng kinote niya. Ganun talaga si Jesus He is the way, the truth, and the life. So, hindi natin pwedeng maiwasan yon. Ayan. Tita Josie, meron ka pa bang idadagdag? Wala na po. Ayan.
Luto ka ng Yun lang. ulam ng kapitbahay mo. Hindi pa po, busy pa po siya eh. Busy pa rin po ako. Alright. Okay, Yun Kuya lang. Manny, bago tayo lumipat sa iba, bati mo natin mga bagong pasok. Raimundo family. Okay, syempre, palakpakan mo na kay James at Congrats, James. bago ng citizen, no? Amerikano na yan, ha? So, wag nyo nang tatagalogin si James. Mula ngayon, bisin nyo na yan dahil Amerikano na. We love you, James, and we're very happy. Nagbunga ang mga panalangin natin. Simula Yeah. na una tayong nagkita ng Wednesday service na napakalungkot mo dahil gusto mo makita ang pamilya mo. At dahil nag-a-apply ka pa noon from H1 hanggang maging green card, hanggang maging... Ngayon, citizen ka na at natutuwa ako. Sayang masaya ako para sa iyo, James. Ayan. So, God bless. Yan. So, wag ka na magluluto ng pansit sa linggo, James. So, para iset. Ayan. Stress nga siya, Pastor, noong Sunday. Ay, wala nang stress ngayon yan, Kuya Nalilimutan ko Manny. na ng Monday. Oo, wala nang stress yan. Napakasaya na yan ngayon. Oo. Yeah. Good evening din kay Ate Darren, kay Ate Malen. Magandang gabi sa inyo, Pastor Bong and Ate Terry. Magandang gabi sa inyo. Ayan. Kuya Manny, sino next? Sino gusto mo? Pastor Bert. Pastor Bird, good evening po. Gandang gabi po. Ano po yung katanungan? Ito ay ilalabas po natin. Ayan. Ay, salamin ko. Why do you think speaking the truth with humility/love is important, even if it's hard? Sabi ni Kuya Manny. Yan yung tanong ni Kuya Manny. Ah, bakit po mahalaga yung ang katotohanan? Ay, what do you Speaking think? the truth with humility. Ang sinasabi ang katotohanan na may kababaan at pag-ibig ay mahalaga. Yeah. Even if it is hard, ano po yung kasunod nun? Wala na. But that is a question, even if it's hard. Even if it is hard. Yeah. Well, ano po? Para sa akin po truth itself is offensive, no? Titingnan natin. Because the word of God, even though they say that you are not confrontational, once you speak the word of God, it becomes confrontational. Because the word itself is the truth. Kaya kung nakalihis ka, kapag narinig mo yung katotohanan, ay masasaktan ka talaga. Kasi meron kang damdamin eh. At kapag nasaktan ka, it means to say, the word of God is trying to straighten you or correcting you yung mga bagay na hindi naayon sa kanyang kalooban. Kaya when you speak the truth itself will straighten you. Kaya sinasabi niya, it's good for rebuke, for reproof, for correction in righteousness, so that the man of God will ano yun, ano yung memory verse ko? Nakalimutan ko na yung complete na yun. Correction for instruction in righteousness. Yun yung ano. Para sa akin po napakalaga na yung babalik lang po ako dun sa sinabi niyo, Pastor, kanina, yung sometimes the Lord is using ano yun? Symbolic or metaphorical or figurative. Yeah, gaya ng ginamit niya kay David. Yeah, in example niyo po yung kay David, ano. Pero actually, after that, Pastor, diniretsahan po siya. Kasi nagtatanong parang David is really wanted to know who is the man who committed that kind of crime. Diniretso na siya ni Nathan. Ikaw yun, sabi niya. Mas matindi na po yun, no? It means to say that yung sinasabi niyo, Pastor, when you are in the pulpit, for general po yun I believe it's not your private or your own opinion o kaya meron kang pinatatamaan. Because for me, as a pastor,
in general, as a rule, alam Mm. ko po na baka hindi alam ng lahat na we don't use the pulpit in order to use for our own benefit or to call a sin or somebody that na alam mo na pinatatamaan mo. Mm. Ang pulpito po ay ginagamit para sa lahat, for the body of Christ. It's Mm. not only for the benefit of one. Yeah. So, kaya kung tayo po ay tinamaan, pasalamat tayo. Kung hindi tayo tinamaan, pasalamat din tayo. It means to say that we are doing the right thing Mm. according to the will of God. Kung susurin po natin yung salita ng Panginoon, dun sa Ephesians and Timothy, sinasabi kasi dun, the word of God are inspired. It means to say that yung mga salita na binabasa natin, ay yan ay nanggaling mismo sa Panginoon, Mm. hindi sa tao. Kaya kapag narinig mo yung pastor o sino man yung nagsasalita, kahit na hindi siya pastor, kapag yung salita ng Panginoon ang kinote niya, Mm. it means to say the Lord is speaking to you. Mm. Kahit na batang maliit lang yan, kahit na yung mga nagko-quote lang ng verse Mm. every Sunday sa mga bata, you can learn from them. Hindi lang yung pastor sa pulpito, kahit na sino. Because the truth itself are the inspired word of God. And they are good for us, no, for our benefit. Sabi nga, they are good for correction, for reproof, for rebuke, no, for instruction in righteousness. Upang tayo ay mapabuti. Mm. Alam ko po, ang salita ng Panginoon, kahit na sino man ang magbanggit nito, kesa pulpito, kesa sa saan man lugar, ito'y para sa ikabubuti ng mga nakakarinig sapagkat ito'y salita ng Panginoon. Mm. So, yun lang po siguro ang may babagi ko po na kung naririnig natin ang salita ng Panginoon, tayo po'y pasalamat. Mm. At ganun din po, bilang pastor din, ako may paggalang sa inyo bilang aming punong pastor. Naniniwala po ako na nararapat lang na ang mga salita ng Diyos ay may hayag o may bagi sa kabuuan ng iglesia para sa ikabubuti nito, for the sanctification of the church, the body of Christ, and for the glory of God. At alam ko, natutuwa ang Panginoon kapag ang iglesia ay kanyang nalilinis. Sabi nga na, for thy word itself are truth, and the truth sanctify us. Mm. Nasa na kasi yan, Ephesians 10:17 na tayo. Forgive me po, yung minsan yung memory ko sa mga verses na minemorize and medyo na nakakalimutan ko. So, Mm. salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Mm. Sinasabi mo, Pastor, no? Sabi niya, Kuya Manny, we don't weaponize as a pastor, no? Use the pulpit as a weapon towards the people. No? We use the word of God for the people to improve their lives. Yun lang yun, kumbaga. At saka, alam niyo, ma-share ko lang, I mean, yung pastor, hindi mag-aaral yan ng buong linggo, gagawa kasi mas mahirap gumawa ng sermon ngayon kasi meron ng multimedia, meron ng baga madami ka nang ikakabit, madami ng hindi magpupuyat 'yan para isipin ka at saka patamaan ka. 'Di ba? Hindi yun ang hindi yun ang intensyon. At saka tandaan niyo po, kapag ka ganun po ang ugali ng pastor at gusto niyang makasakit lang, ay hindi po uunlad ang kanyang ministry. Hindi papayag ang Panginoon na paunlarin yung ministry. Kasi maano yan kumbaga, biro mo, dumami yung tao, patas ganun ka naman na, baga, na-personal ka, no? Parang ganun. Ay hindi unlad ang ministry mo, parang ganun. At saka ang isang indication yan, kapag ikaw lang inasaktan, mukha naman yung ibang tao ay malaking percentage ng ating simbahan na hindi nasaktan. Eh, siyempre, kailangan mo magkaroon ng introspection, no? At kausapin ng Panginoon. Saan po ba ako, Lord? Ba't ganun? Masakit sa akin ang dating pagkaganto ang topic. Di ba? Parang ganun.
At saka yan, Pastor Bert, macro yan eh, no? Sa church, pastor, flock. Ang micro niyan, kapag ka sa discipleship clusters, kapag lumabas kayo, kayong dalawa, nag one-on-one, o kaya kita niyo yung mga kabataan, yung mga kababaihan, sila yung merong matibay na D-clusters, no? Lalabas sila, tatlo sila, apat sila, eh masaya talaga, ano? Happy-happy, kain-kain, diba? At masayang nakakapag-unload, nagiging therapeutic for everyone. Sabi nga natin, hindi mo masusukat ang tunay na Kristyanismo doon. Ang tunay na Kristyanismo kapag nirebuke ka na ng discipler mo. Di ba? Yung parang ginawa ni Nathan. Eh yun, diretsuhan na yun kasi nandun ka eh. Di ba? Waga, ah, kasi ako yung tao na discipler na tipong hindi kita papangalanan kasi mali yun eh. General rebuke dapat ang ibigay mo kapag nasa pulpit ka. Pero ako yung tipo na pupuntahan kita, kakausapin kita ng personal at sasabihin ko sa iyo ng diretso. Kagaya ni Amen. Tama. Nathan. Sa mismo sa harapan mo, sasabihin ko sa iyo anong ginawa mo mali. 'Di ba? Ngayon, kapag ayaw mo sa akin, eh malaya ka nakapasok sa Bible, malaya ka rin makakalabas. Kasi I will never ever change and compromise the word. I will still preach the word as it is. As simple as that. Kumbaga sa atin, kasi kaya lumalago tayo eh. In numbers, in quality, lumalago yung mga tao natin, madami nalalaman sa salita ng Diyos. Eh, siyempre, may iba ayaw lumago. So, ang gusto nila, ikaw na lang mag-adjust para sa kanila. Bebihin mo sila ng bebihin. Kaya may mga magulang na hinihiya sila ng mga anak nila eh. Alam mo yun, na sinisigawan sila, minumura sila sa harapan ng tao kasi hindi sila naging tunay na shepherd sa anak nila. Hindi nila ni-rebuke, pinalaki nilang matigas ang ulo, pinalaki nilang suwail. So, pinapaya sila sa harapan ng tao. Ngayon, pag ang pastor mahina, walang backbone, weakling, sunod na sunod sa mga tao, kung anong isa-suggest, sunod siya ng sunod. Pag sinabing, Pastor, huwag ka na mag-preach tungkol sa adultery, huwag ka na mag-preach tungkol sa ganito, sa ganyan, huwag ka na mag-preach eh wala na mapipreach, sasabihin nyo na lang, God bless you, kainan na tayo sa courtyard, di ba? So, yung parang isang magulang na sunod ka ng sunod sa anak mo, hindi tama yun. Di ba? Dapat ikaw ay tinalaga ng Diyos bilang isang tatay ng simbahan o ikaw ay tinalaga ng Diyos bilang magulang sa iyong pamilya. Ikaw ang nagpapasunod sa anak mo, hindi yung ikaw sumusunod sa anak mo. Di ba? Base yan doon sa guidance na binigay sa iyo ng Panginoon. Kaya you need to speak the truth in love kahit sa mga anak natin. Kahit sa mga sinasakupan natin sa opisina, kung tayo supervisory, managerial, basta meron tao tayo sa ilalim, dapat tayo ay nagre-rebuke din. Kasi kung hindi, pero mo araw-araw late, tapos ngingiti-ngiti ka lang, no? Pero nagingit-ngit ka sa loob mo. Eh, masama naman yun. Dapat diretsuhin mo siya. Di ba? O kaya generally, in a meeting, sabihin mo, masama maging late. Pag tinamaan siya, eh di umalis siya sa kumpanya. Ganun na kasimple yun. So kasi ganito yan eh. Pag hindi kayo nagkakasundo, hindi ka lalago. So humanap ka ng simbahan na kung saan ka lalago at magbe-best fit yung gusto mong marinig, di ba? Ang problema kasi dito sa simbahan natin, ano tayo, no nonsense tayo, pasensya na, no? Kumbaga, kung ano yung sinabi ng Biblia, yun yun. Hindi natin i-sugarcoat at hindi natin i-water down base sa maturity mo. Tanggapin mo as it is kasi yun ang gusto ng Panginoon. Alright, Kuya Manny, next, sino ang gusto mong tawagin? Last, si Ate Malen. Yeah, meron pa rin si Pastor Bong at si Sir Terry aside from Ate Malen. Go ahead, Ate Malen. Good evening. Good evening po. Sorry po na late ako. It's okay. Pero makapag gusto ko lang mag-join sa prayer group. Wala po ako may comment kasi lahat ng sinasabi ninyo totoo. There's nothing I can disagree from what Aldrin said, to Brother Manny, to Pastor Bert. What else can I add on po? Lahat na po nasabi ng tama. Amen. Amen, amen. Amen. Thank you po, Ate Malen. Pastor Bong. Thank you din po. Sabi po sa inyo lahat. Sa akin naman, Pastor, is yung pagsabi ng katotohanan, truth, na walang love, parang lumalabas na kwan yun eh. Na ang magiging resulta is magiging kwan siya, defensive siya, hindi na sa'yo. So, kailangan i-balance. You should rebuke
the person with love para maikaw mo ba na pakita mo sa kanya na mahal mo siya, kaya mo siya ah, sinasabihan ng katotohanan. Mhm. Kung naman kasi, kung puro kindness na lang, walang katotohanan, parang pinotolerate mo naman yung kanya, yung kamalian niya, Mhm. parang leader ka sa kanya. Na parang kinukonsinto mo yung kamalian niya. So, ang mangyayari, sa tingin niya, tama siya parati. Although, sa mata ng lahat, mali siya. Then, ang sinasabi mo sa kanya, tama siya. Mali ka naman yung pastor. Approach ba? Mhm. So, isa siguro pagsasabi ng katotohanan kahit na hindi kuwan sa tao ba, yung tawag dito, hindi siya komportable. Mhm. ah, pero with love, it shows kuwan ba, doing it with love shows wisdom. Mhm. Ibig sabihin gusto mo lang siyang i-correct at maging helpful sa kanya. Mhm. I-correct siya, maging helpful pa sa kanya. So, ayun, Pastor. Yeah. Ayun sa At saka pastor, ang mali kasi yung may sinisino ka lang. Halimbawa, ang kaya mo lang rebukein yung flock. Ayan, si Pastor Bong, Executive Secretary natin yan. No? Siya ang ating isa sa pinakamatagal ng board member. I'm sure makakapagpatunay ka, Pastor Bong, na ako bilang leader, pati kayo sa board, no? At mga pastor, talagang kinokorek ko at sabi nga minsan nase-sermonan, ano? Kasi gusto ko na maayos tayong tumatakbo. Kasi tatay ka nga eh. Kaya magpakatatay ka, di ba? Kumbaga, tama. ikaw pastor, kumbaga na-experience mo ba na kumbaga nakikita mo ba na sa pagka nagmi-meeting tayo, share mo nga sa kanila na na consistent ako, na hindi ako parang may kinakayang tao or kumbaga lahat yan. Kasi yun yung panawagan natin bilang pastor eh. Ano masasabi mo doon, Pastor Bong? Sa akin, Pastor, yung baling stand niya, Pastor, is in concern niya is para sa lahat. Then at the same time, kabubuti ng bawat isa Hmm. in a biblical principle ba na we should work harmoniously um, for the glory of God. Ayun, Hmm. natin ang bottom line. Yeah, kasi mahal mahal kita. Kaya ako ginagawa 'yun, 'di ba? Pag di kita mahal, dead mind kita. Ganun lang 'yun, 'di ba? Pag di mo mahal yung tao, dead mind mo lang. Pero kapag pinupuntahan kita, tinetext kita at pinapaalalahanan kita at nakakarinig ka pa sa akin ng rebuke sa pulpit, mahal kita, 'di ba? Ngayon, in church, buong church, pag nare-review ko pa kayo, mahal ko kayo. Pero kapag narinig nyo na lang ako na motivational na lang, di ba? Ay, JPG seminars yun. I mean, yun yung trabaho. Di ba? I mean, kaya ko yun. Di ba? I mean, gusto niyo, paliparin ko kayo, parang agil eh. Kumbaga, talaga mahay kayo after kung kasi doon ako kumikita ng pera eh. Di ba? Pero malaking kalokohan yun pag ginawa ko sa simbahan yun, sa totoo lang. Kasi pag you conduct motivational speaking, ang binabayaran sa iyo, you motivate my people na magtrabaho na maayos at maganda. Team building ka, ethics and motivation, work values, enhancement. Yun yung trabaho mo. So, ang trabaho ng pastor, hindi lang mag-motivate. Ang trabaho ng pastor, i-correct yung mali, lalo na sa pamumuhay natin. At general yan, general, kumbaga. Hindi ka pinapatungkulan. At kagaya ng sinabi ko, kung ako mismo inilalatag ko yung sarili kong buhay na dati problema ko sexual sins, dati problema ko ang paninigarilyo, dating problema ko pag-inom ng beer, dating problema ko ang maraming bagay na akong ikinuwento sa inyo na dati kong problema at binago ng Panginoon. Ang ibig sabihin nun, I'm encouraging you na kaya nyo rin at sa pamamagitan ng banal na Espiritu. 'Di ba? Yun lang naman gusto natin. Ngayon, if you will take it personally, sa pastor naman puro naman parinig na lang yan. Wala naman tayong mapapalaan dyan, di ba? Ba't nandito ka pa? Di ba? Lumipat ka ng ibang simbahan. Kasi sa totoo lang, nothing personal, no? Kasi hindi ka lalago. Sayang, di ba? Kumbaga, tayong lahat, alam nyo, isang araw, magkikita-kita tayo lahat sa langit.
Kumbaga, don't waste your time sa isang pastor na hindi ka naniniwala sa kanya. Alam mo yun, don't waste your time sa kanya. Kasi, alam mo yun, ako, mayroong pastor ako nakasama, hindi ako naniniwala sa kanya, umalis ako. Kasi hindi ako naniniwala sa leadership niya. So, umalis ako. Ganun lang kasimple yun. Pag ikaw hindi ka naniniwala sa akin, pwede tayo maghiwalay na maayos. No? Na, Pastor, pasensya na, hindi ako masyadong lumalago. Eh, di, pwede ba ako magpaalam? Eh, di go ahead, I will release you in blessing. Kasi, yun yung tama. 'Di ba? Kasi hindi natin dapat magkaaway, hindi po mawawala ka na lang parang bula, 'di ba? Mali naman 'yun. Kumbaga, ang goal ko, hindi ko goal na makip ka sa church. Ang goal ko, daling ka sa langit. Yun yun. Yun yung trabaho namin. Akayin ka, papuntang langit. At kung yun, hindi ka lumalago sa teaching ko, edi mabuti na humanap ka na kung saan ka lalago. Di ba? Kasi nga, yun nga rin yun. Medyo masakit pakinggan, pero that is the truth. And you speaking the truth in love. Kasi mahal mo siya. Gusto mo siya lumago. Alright, meron pa ba? Mababasa na tayo dito, Kuya Manny. Opo. Ako na magbabasa. Opo, kayo dala po. Okay, sige. Basahin natin. Sabi ni Sister Faith. Sa akin po, speaking the truth in love is important kasi po how we say is equally important as what we are saying. Yung tono po ay importante din kasi may matatanggap po yung message kapag mas malumanay at out of love po yung pagkakasabi. Kailangan pa din po maging considerate sa feelings ng iba at maparamdam pa din po yung love ng Panginoon. Yeah, I agree no kasi dapat as much as possible you rebuke with malumanay no na ano pero you need to understand guys na hindi to applicable sa lahat. Hindi, I mean, si David hindi applicable sa kanya yung malumanay kasi hari siya eh. 'Di ba? Anong ginawa ni Nathan? Sinigawan siya ni Nathan. Sabi niya, "It is you." 'Di ba? Ikaw 'yun, 'di ba? Kumbaga talagang ni-rebuke siya ng diretso. At bilib ako dito kay Nathan kasi pwede siyang pugutan ng ulo ng Haring David eh. Okay? So, I agree na dapat malumanay. You start talaga na malumanay. Pero I tell you the truth, bilang isang pastor at bilang isang magulang, I'm sure makakapag-identify ka kung may anak ka na, no? Kung may doon sa may mga anak na, no? At lalo na kung more than isa yung anak mo, may comparison ka. May anak na pwedeng malumanay talaga. Sabihan mo na, alam mo yon na anak, baka pwede naman wag kang umuwi ng gabi. Okay dad, sorry po. Hindi na po maulit. Pero may anak ka na hindi ubra yung malumanay na salita mo. You have to be firm, di ba? So you have to, kumbaga, kahit na masakit sa kanya ang dating, you have to tell it straight to them. Ganun din kung ikaw ay supervisor, manager sa isang kumpanya. Meron din mga tao na ang daling pakiusapan. Uy, wag naman kayong matulog dyan, no? O lumalagpas kayo sa break time nyo. Ay, sorry po, pasensya na po. Meron naman talaga na masiga pa kay Asyong Salonga, di ba? Kumbaga, hindi po pwedeng malumanay. No? Ganon din ang pastor. Meron na sasabihan na madali. Meron naman na you need to talagang firm in the pulpit and say it straight, no? Yeah, I would agree in the first place, you do it malumanay. Pero this is not applicable for all. Kumbaga, you have to be straight and be straightforward. Sagot po namin yan ni Sai, Tyrone, Dubs at Kay. Ha, okay. So, sabi naman dito ni Ate Amy, importante ang disiplina ng magulang sa mga bata para di sila mapariwara. Ganon din ang salita ng Panginoon na katotohanan. Ito ang panuntunan natin sa buhay na matuwid at maluwalhati. Ayan, from the perspective naman ito ng pagiging magulang. Kasi yung speak the truth in love ay applicable yan sa pastor, sa flock, no, sa isang boss sa kumpanya, sa kanyang mga empleyado, sa magulang, sa kanyang mga anak. Basta meron ka na sa sakupan na binigay sa iyo ang Panginoon para i-supervise, i-guide, i-direct. No, kumbaga nasa posisyon ka ng leadership, ay applicable sa iyo ito. Pero pwede ka rin naman na mag-speak the truth in love sa nakakataas sa iyo. Di ba? Kasi siyempre, karapatan mo rin na magsalita at sabihin kung ano yung tama at mali nakikita mo. Diba? Sabi naman ni Ate Daisy, para sa akin, there is a saying, the truth hurts and on experience it is indeed. I believe God loving and God is loving and I believe God loving and God fearing Christians with humble hearts can accept the hurts. Amen. Sa akin po, yung tulad ng mga street preachers, one of which is Nicholas Bowling po. There are so many people na super offended po kasi po nare-rebuke sila.
Tulad po nowadays na sinasabi ng mga tao, love is love. Tapos po sila ang nagiging aggressive and hateful words and towards the preachers. Mali po yung interpretation nila sa love. Kasi if love mo yung tao, need nyo po mag-convict para magawi po sila kay Jesus. Yung ginagawa po ng mga street preachers is to spread the word and the truth because we are to love everyone. So kahit na po kahit na po na-offend yung mga tao, they're out there risking everything and still try to plant seeds. No? Of course, we have to be careful din po that not all street preachers do it the right way or don't preach the correct thing. Sana po na-answer ko somehow. Hehehe, sabi ni Angeli. Thank you, Angeli. Sabi ng Raymundo family, important po na mabanggit yung truth with humility and love. In this way, may correct po or may improve yung isang mga bagay for the better while preserving our human dignity. Takeaway application po siguro is to be constantly humble, open to listen, and to consistently follow and choose Jesus every day. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Amen. Amen. Sabi naman ni and speaking of Raimundo, nakasama ko si Tyrone for 1 month straight sa Pilipinas and alos gabi-gabi wala kaming choice kundi muntik na kami magkapalit-palit ng mukha dahil magkakasama kami 24/7. And there were many times habang bumabiyahe kami, habang nasa hotel kami, nasa condo kami, whatever. There were many times I get to coach him, to counsel him, and to rebuke him also. Alam mo yun? And to speak the truth in love. Alam niyo, ang maganda sa kanya na nakita ko, napaka ano ng puso na, opo, pastor, tama kayo. Susundin ko yan. No? Kumbaga, kapag ganun lahat na nire-rebuke mo, mas uunlad ang tao, di ba? Kumbaga, accepting sa mga pagkakamali. Sabi naman ni Darren, kung nire-rebuke or na-rebuke tayo, pagpapasalamatan natin yon kasi diyan tayo lalago at ang katotohanan ang siyang magtutuwid sa atin at magpapalaya. Truth hurts but it will set us free. Ayan. Sabi naman ni Kiko, magandang gabi po sa lahat. Importante po na marinig yung truth and maging humble lalo sa iba. Always kinokorek po ako ni Papa sa tamang bagay kahit sa salita ng Diyos. And maging consistent din. Amen. Thank you, Kiko. Ayan. May pahabol pa. Sabi ni Rachel and Jai, pag nire-rebuke po tayo, ibig sabihin, mahal tayo nung tao na yun. Amen. Di ba? Halimbawa, ang asawa natin, nirebuke natin kasi mahal natin. Di ba? Ang anak natin, nirebuke natin. Mahal natin. Office mate natin, nirebuke natin. Oy, late ka na naman. Di ba? Buong kinsenas, 14 ang late mo. Isa lang ang tinasok mo na maaga. Ibig sabihin, kino-correct mo siya, di ba? There are many ways of correcting, di ba? Sabi nga, malumana, yung iba naman, straight, sharp, di ba? Agaya ni Nathan, very sharp. Meron naman, dinadaan sa parang malambing na biro, di ba? Kumbaga, depende sa tao kung paano mo siya i-rebuke, di ba? So, tatantsahin mo ano yung bagay sa kanya. Parang gano'n. Pero pinaka-importante, hindi to rebuke. Kasi yan yung sin of omission. Diba? Sin of commission, ginawa mo yung kasalanan. Ito, sin of omission, wala kasing ginawa, kaya naging kasalanan. Di ba? Alam mo naman, malalaglag na yung kapatid mo doon sa bangin. Di ba? Ayaw pa sumigaw, oy, malalaglag ka na dyan. Di ba? Baga, deadma ka lang kasi you don't care. Di ba? So, the more people shouting at you na malalaglag ka sa bangin, ibig sabihin, those people loves you. Alright? So, thank you Kuya Manny. Napakaganda ng sharing natin. Salamat sa iyong pag-aaral at sa iyong mga tinuran. So tayo ay dadako na sa ating panalangin. Pero bago yan, daanan muna natin ang ating panalangin. So ngayon, papanalangin natin, June 4, 2025, ay ang 21 to 30th, no? From Ascaraga Elena to Basa Arthur. So tapos, Kuya Manny, mamimili ka ng prayer leader mo, no? Yung mga pwedeng manalangin. Sa Church of the Nazarene, Kuya Manny, sinong gusto mong ilagay dito? Sino kaya? Ang available natin, andyan sina Ate Janet, sina Aldrin, sila Jasmine, sila, dali lang, tingnan ko ulit. Ate Josie siguro po. Ate Josie. Opo.
Ate Josie, yung una, first. Ayan. Pagkatapos, Kuya, sino ang gusto mo sa complete healing? Sino? Pipiling si Mrs. na lang. Si Ate Para, Janet. Okay. oh. Dito sa ano, sa dali lang po, share ko ulit para makita nyo. Sa special favor and request, Kuya, sinong gusto mo? Pastor, kayo po. Okay, sige ako. Ayan. Po. Ayan. Sino pa? Dito sa connecting events, no? Sinong gusto mo diyang ilagay? Anastasio, libre. Si Pastor Bert, libre. Si Ate Josie, at Tita LB, libre kung gusto mo. Kaya si Tita LB. LB na lang. Ayan. Ano po? Ayan, yan, yan. Okay, pagkatapos, balikan lang muna natin ang ating panalangin. So, dito tayo muna, no, sa complete healing, no? So, sabi natin dito si Chipapis, no? Meron pa ba kayong idadagdag? Actually, meron sila mga nabanggit kanina. Double check lang natin. So, pakisabi na lang po kung sino po yung ano ba kasi katulad nga ng sinabi natin, madami tayong ginajuggle na slides dito at maaari namin ma-miss. Huwag po kayong magtatampo. Kung meron tayong prayer popcorn, kung ma-miss namin, dapat bigkasin niyo po doon sa prayer popcorn kasi malaya po kayong pwedeng manalangin doon. Ayan, kasi kapag ganito karami yung kakarampot lang yung non-listening, mahirap babaha yung sa meeting chat, ang hirap balikan. Ayan. So dito no si Angeli, prenatal appointments, no? Yan, sulat natin dito. So ayan, copy paste natin 'to, lagay natin dito. Dali lang po. Ayan, Angeli. Ayan. Ayan, ulitin ko, napakahirap po na mag-juggle ng ating ano. Kaya makakatulong po kapag kayo po ay ah, naka non-listening mode. Ayan. Oh, okay, docs. Ayan. So, meron pa po bang idadagdag sa complete healing, mga kapatid? Makisalita na lang po para mabilis po tayo. Ayan. Complete healing. Kasi sa sobrang dami nitong mga doon, hindi ko matatandaan eh. Ayan. Anyway, kung hindi ko po maaalala at hindi ko po maisulat, pakibanggit na lamang po doon sa ating ano, what we call this, sa ating ah, popcorn prayer, complete healing. Ayan. So, dito po sa ating special favor and request, meron po ba tayo dito nakalimutan? Meron po ba tayong dapat tanggalin na? Pakisabi na lang po. Ayan, mga kapatid. Sugat po ni David Maranan. Ayan, lagay natin yan. Complete healing. David Maranan. Wound. Anything else, mga kapatid? Meron pa ba dito? Kasi masyadong mahaba, no? Pagka inisa-isa ko pa siya. Ayan, wala na ako nakikitang iba. Ayan. Pero kung meron nga po pa kayong, baka may na-miss po kami, ay pakisabi po, i-on nyo lang yung mic nyo. At mas madadali po tayo. Ayan. Ayan nga, katulad yan, open rebuke. Mga kapatid, napakahirap pong manalangin at magkaroon ng diskusyon pagka kami-kami lang nag-uusap, di ba? So kapag hindi naman talaga kailangan na kayo'y naka-listening mode, sumali po kayo kasi pakikipagniig to sa Panginoon. Ayan, o, rebuke lang ha, hindi ko kayo pinaparinggan. Ayan. Okay, special favor request. Meron po ba tayong dapat tanggalin? Meron po ba tayong dapat idagdag? Ayan, nakakausap ko si Kuya Vince nung Sunday, no? Idinagdag ko na dito, sabi ko sa Kuya Vince, no?
Ayan, no, housing tenants, no, untoward incidents, safety for all, no, lalong na kasi nabanggit na niya na kumbaga na ano ba 'yun, kumbaga delikado minsan na as they confront, no, yung ibang mga tenants kumbaga maging safe sila. Ayan, nilagay ko na dito, Kuya Vince. Ayan. So, anything else na gusto nating idagdag? Special favor and request? Wala na? Okay. So, siguro, yun na. No? Ngayon, kapag hindi po nabanggit, ano na lang po, maki-on lang yung mic nyo at mag-pray po kayo sa popcorn prayer. Ayan. Wag po yung laging pa-pray lang tayo. Mag-pray din tayo para sa iba. Ayan. Kasi ganun po ang simbahan. Tayo po ay nagtutulungan. Apo? Okay, Docs, tayo ay manalangin. Umpisahan na natin ang ating panalangin. Kuya Manny, bali ikaw ang magsisimula ng panalangin. Pagkatapos, ito, ang leader ay yung facilitator. Tapos ang pagpipray mo, itong number 21 to number 30. Sige po, Kuya Manny, magsimula na po tayo. Father, we come before you with hearts full of praise. You are holy and worthy of all glory, honor, and worship. Thank you, Father God, for you are our God. For our supplications, Lord Jesus, sa aming pagkukulang po sa araw-araw, hiningi po namin, Lord, na ikaw po ang mag-unawa, ikaw po magbibigay forgiveness po sa aming pagkukulang sa araw-araw po namin dinadaanan. We thank you, Lord God, for the word that we have heard this night. Sabi niyo po nga sa Proverbs that you have said in Proverbs na open rebuke is better than love that is hidden. So, as we go on, Lord, sa araw-araw po na pagbubuhay namin, ask Father God for your covering, for your protection. Sa pagpunta po namin araw-araw sa trabaho, pagbibiyahe po namin, sa pagdadrive po, lahat po kami, Lord, ask you, Father God, for your hand to come upon us. Thank you, Father God, na ikaw po ang aming protector. Ikaw ay laging andyan po sa aming buhay. Thank you, Father God, in Jesus' name. Amen. Lord, pinagpipray po namin ang family Ascarga, si Elena, si Jazel, si Jorel, si Ate Josie, si Ate Liana, si Kuya Noel. Thank you, Father God, sa pamilyang ito. Sila po'y lagi nakasandal po sa iyong pangalan, sa inyo po, Lord. So, Father God, continually, Lord, ask you for your covering to come upon them, sa mga lahat po ng pagsubok sa buhay sa kanila, sa lahat po ng hinaharap po nila, ask you, Father God, to be with them, always guide them, always be the driver of their lives. Thank you, Father God, kay Allison, kay Kuya Arthur, at saka si Eliza. Thank you, Father God, sa pamilyang ito na lagi po namin nakikita sa church. Thank you, Father God, kay Kuya Art, Lord, we pray na puminsan kasi naglalakad siya na medyo nahihirapan siya. Pero Father God, I know that you are our great healer. Ikaw po nagpo-provide ng healing sa kanya. So we thank you, Father God, for this family, kay Alison, kay Eliza, na pagtuloy po na protection din po sa kanila sa pagpunta sa school, pagpunta sa work, na cover niyo po ng inyong blood. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. Patuloy po kami sa diwa ng panalangin. Panginoon, lalapit po namin ang mga leaders po namin. NGS General Superintendent, Susie Cracker, Jambul Sandberg, Daniel Sarmiento, DS District Superintendent Mark Liman, LA District Advisory Board, District Office Staff, High Person, Janet Wilkins, Local Church Board, Pastor Jeff, Pastor Bong,
Sister Gerly, Sister Rachel, and Sister Elby, the Pilnas Pastoral Staff, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Bong, Pastor Rave, and Pastor Rocklet. English, Josue Tequila, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres. Spanish, Juan Pajardo, Lina Pajardo, Gladys Rosales. South Korea, Kaisan Lee, Moon Ha Lee. North Korea, Jongwan Lee, Haisuk Lee. MCV staff Stark Ortiz and Nick Minor, New Covenant Academy. Lord, nilalapit po namin ang mga pastor sa iba't ibang mga churches, pati na po ang school. Lord, pangunahan mo po sila, pati na ang kanilang mga family. Provide mo din po ang kanilang mga pangailangan. Bigyan mo rin po sila ng kagalingan kung mayroon po silang mga sakit. For you are our great healer. Bigyan mo rin po sila ng matuwid na isip, mababang loob at pag-ibig sa isa't isa. Pangunahan mo po sila sa pag-aalaga sa kanilang mga members. Guide mo po sila palagi, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, pinasasalamatan po namin sila sa kanilang mga buhay. Alam po namin na ginagamit mo po sila mightily. Kayo po ang mapapurihan at mapasalamatan sa mga buhay nila, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Tita Janet? Salamat po, lumalapit kami sa inyo, Panginoon. We continue to pray for healing, Lord God, for David Maranan, Lord. We pray for his one that you will just heal it, Lord. And we pray for Angeli na maayos po yung prenatal appointment at approve na po yung ultrasound. Also praying for the Lord. O Lord's comfort and peace to be upon Sister Angeli. And Lord, yung anxiety during his pregnancy, Panginoon, during this pregnancy will be removed. Father, indeed, we pray for your strength to be upon her, Lord. And we pray that you will sustain her pregnancy, Lord, as you have started this pregnancy, Lord, hanggang pumata, hanggang sa buong 9 months, Panginoon. Lord, we pray that you will bring this baby into completion. Lord, we pray for Papi sa kanyang vaccine, na wala pong side effect, Panginoon. We pray for your hand na hawakan mo po siya, makatulog siya, wala pong lagnat, wala pong pain. We pray for Jaden S for mental hygiene. Whatever he is going through right now, God, we pray that he will learn, oh God, to trust you in whatever situation he is in. Lord, strengthen his faith in you. Lord, we pray for fast recovery and healing ni Sister Tessie Laureano, Pastor Bong. Lord, kayo po ang patuloy na magpagaling. And Lord, we pray for Brother Dave for his umbilical hernia. We pray, Lord, that you will heal him, Lord God. And we pray for Patrick Noel, that he will be able, oh God, to walk and join the church. In God, indeed, you are our great healer, our great physician. And even right now, God, we just want to thank you. And we just want to honor you, for you are God, na naririnig po, Panginoon, yung aming mga panalangin. We thank you so much, God, in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat, Sister Janet, for our special favor and request. Panginoon, tinataas ang Panginoon Sister Faith. Maraming salamat dahil may heartbeat na yung kanyang baby. We rejoice with Cyrus and Faith, Lord God, for her EAD card, Lord God. We pray, Lord God, na pati yung smooth processing ng kanyang USCIS papers ay maging okay lahat. Panghawakan niyo po, Panginoon, lahat ito. Marilis agad yung kanyang EAD, Panginoon. We pray for Faith and Angeli sa kanilang pregnancy.
Maraming salamat, Panginoon, sa dalawang bagong buhay, dalawang bagong sanggol sa aming simbahan. At kami po ay nagpapasalamat na ngayon pa lamang, Panginoon, sa mga healthy at cute little babies na lalabas na naman at magbibigay sa iyo sa amin tuwing linggo na madadagdagan na naman ng mga babies. Lahat ito ay pagpapala mula sa inyo. We pray for safe pregnancy at safe na provision sa kanilang mga pangailangan, sa kanilang panganak, Panginoon. Uh, Dalangin namin si Darren, Panginoon, na maging smooth din yung processing ng kanyang citizenship. Dalangin namin, Panginoon, na this will be, sabi nga, slam dunk, and she will be okay. Mapaprocess agad ito at makukuha niya kaagad ng kanyang citizenship, Panginoon. We pray for Vince, Panginoon, yung kanyang LAPD application. Lord God, we pray na maging smooth ito. Ma-release, Panginoon, yung mga needs na kailangan niya, requirements, maipasa niya, Panginoon, at wala pong maging sagabal, Panginoon. Gamitin niyo po siya. Kung tawagin niyo man po siya, Panginoon, bilang isang pulis, gamitin niyo po siya, Panginoon, na maging pulis na isang makatwiran at pulis na isang righteous, Panginoon, na itataas ang inyong pangalan. We pray, Panginoon, kay Ina Rodriguez, Panginoon, na makapag-review siya ng maayos para sa kanyang bar exam, makapasa siya, Panginoon, with flying colors, at tanggalin niyo yung stress niya, Panginoon, sa paligid, Panginoon, at makapag-focus siya sa kanyang pag-review at pag-take ng kanyang bar exam. Gamitin niyo po siya, Panginoon, na isang maging righteous na lawyer na kung saan yun po ang nais mo sa kanyang buhay. Gamitin niyo po siya sa inyong kalubatian. We pray, Lord God, sa mga naghahanap ng trabaho, si Marla, si David, Maranan, si Nicole. Lord God, we pray na kayo po ang magbigay ng trabaho para sa kanila. Ayusin niyo po, Panginoon, ang kanilang mga requirements, mga pangailangan. Kayo po, Panginoon, ang magbigay ng magandang trabaho at magandang sweldo para sa kanila. We pray, Lord God, yung birthday ni Adeline together with her friends, Lord God, na maging masaya, maging safe, Panginoon, and bless Adeline, Lord God, sa kanyang birthday. We pray, Lord God, sa Acosta and Dumok family, sa smooth processing ng kanilang mga properties sa Davao, Panginoon. We pray, Lord God, na at ganun din, Panginoon, sa Northern Luzon, sa Cagayan. We pray, Lord God, na kayo po ang humawak at magkumbinsi sa mga tao, Panginoon, na ibigay ang para kung kanino, Panginoon, yung property, Panginoon, at maging smooth lahat ito. I pray also, Lord God, for Darren sa kanyang biometrics sa June 9 na maging maayos, Panginoon. We pray for work guidance kay Giselle at kay Flair. Ingatan niyo po sila sa pag-drive nila, pagpasok at pag-uwi. We pray, Lord God, na favor sa kanilang mga bosses at we pray, Lord God, na maka-adjust sila, Panginoon, smoothly sa kanilang mga trabaho. Nataas namin sa inyo, Panginoon, namin lahat ng mga estudyante na lagi po silang safe sa school, lalo na ngayon, final exams, Panginoon. Tulungan mo po sila makapasa lahat ng mga estudyante namin sa church. Dalangin namin lagi silang safe sa school. Huwag ilayo niyo po sila sa kapahamakan. Yung mga tukso na inaalok sila ng drugs, ng mga sigarilyo at ng mga alak, Panginoon, maiwasan nila ito. Kung anumang bisyo, Panginoon, mapariwara at mapasama sa mga hindi magagandang elemento, Panginoon. We pray, Lord God, sa mga nagdadrive sa LA Philnas, Panginoon. Lahat ng nagdadrive, Panginoon, lagi pong safety, araw-araw, wala pong accident, Panginoon. At kayo po ang humawak sa manibela, Panginoon. We pray, Lord God, sa housing tenants, Panginoon, sa pinagtatrabaho nila Kuya Vince at sa mga iba pa po, Panginoon, na nag-work sa amin, Panginoon, sa ganitong negosyo. We pray, Lord God, that no untoward incidents ang mangyayari, Panginoon, na hindi nila ma-handle with your wisdom, Panginoon. Bigyan po sila ng wisdom at ganito po safety for all sa mga tenants, Panginoon, at ganito sa mga managers and employees na wala pong masasaktan, na wala pong malalagay sa panganib. Lagi niyo po silang ingatan, Panginoon. Bigyan niyo ng wisdom kung paano po nila haharapin, Panginoon, ng mga araw-araw na mga pang-araw-araw na challenges na ibibigay ng hamon ng buhay, Panginoon. Dalangin namin po ito sa alam po ng Panginoong Yesus. Amen. Tita LB? Yes po. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Pinupuri ka po namin and even to the word that was spoken today po. Salamat din po. And we pray for all the connecting events, programs, discipleship projects, and missions and evangelisms. At amin din pong tinataas sa inyo ang Love Night, Father's Day, District Assembly, BVS, at saka po yung Family Camp, at saka po yung mission for
mission for next year. So, salamat po, Panginoon. Lord, we just pray for all these events, Lord, na gamitin niyo po ang mga events na ito para po sa aming church, para po mas marami pa po yung souls na ma-save. So, dalangin po namin na yung mga leaders na gamitin niyo po sila, give them the wisdom, lalo na po yung mga mag-i-invite, na bigyan niyo po sila ng lakas ng loob na mag-invite sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo at sila din man ay makakilala. We just pray for all these events, Lord, na this is for your glory, Lord, hindi po para sa amin ito. Kayo po ang magiging bida dito sa lahat po ng mga events na ito sapagkat nakita po namin ang inyong pagkilos sa mga ginawa mong mga connecting events even before the church po. Kaya po ito lumago, Panginoon, sapagkat kami kumilos at ginamit nyo, Panginoon, sa bawat mga hindi pa nakakakilala sa inyo. We just pray for this, Lord, in the name of Jesus. We pray. Amen. Salamat po. Lord, we continue to pray for our church. Lord, itinataas din po namin sa panalangin yung mga kasamahan po namin sa simbahan na matagal na pong hindi nakakapunta, Lord. We don't know kung ano po yung mga situation nila, but we pray, Panginoon, na kayo pong sumilo sa puso nila, Lord, at makabalik po sila sa simbahan, at they would find time, or kayo po yung mangusap po sa kanila at mapakita po sa kanila yung importansya, Panginoon, ng pagsisimba, Lord, kahit ano man salita mo, ang pag-worship together, and even yung fellowship, Lord. I pray, God, na mawala po yung mga excuses nila at makita na po namin sila sa aming simbahan. We also pray for safety, Lord, every time we conduct activities and our services, Panginoon, protect the four corners of our facility, Lord, and even lahat po ng mga pupunta at uuwi sa pagmamaneho, Lord, ilayo mo po ang miyembro na aming simbahan sa anumang aksidente, Lord, or anumang gawa ng kaaway, Lord. Let your protection be upon our church, Lord, and na maging fruitful po ang aming simbahan sa lahat po ng aming mga gawain, Lord. We commit all of this in Jesus' name. Amen. Lord, I continue to lift up to you myself, Lord, yung ubo ko, tsaka yung plema na hanggang ngayon hindi pa rin po gumagaling. I pray, Lord, for complete healing. I also want to lift up to you, Lord, yung appointment ko bukas sa aking breast surgeon. At sa Friday, my appointment with my oncologist. Everything will be okay, Lord, sa check-up na ito. And good result po good news po, Lord, na anything is okay with my oncologist this coming Friday. Thank you, Lord, for healing. Thank you, Lord, for complete good result, oh Lord, for these two appointments. In Jesus' name, thank you, Lord. Praise God. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa lahat ng aming itinaas sa inyo, Panginoon. At ganun din po sa bawat pamilya na aming kinabibilangan. Ayan, mga ang pagpapala ay siyang kanilang maranasan sa gabing ito. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Amen and amen. Ayan. Sana po natin ang ating mga bintana. Tayo po yung mag-picture-picture na. Ayan. Mabaya tayong bigote mo, Pastor, ng isang linggo. Parang 4 na araw pa lang. Opo. Araw pa lang namin kayo. Makapal po talaga ang bigot at balbas ko. Lagi ko lang inaahit. Kasi po, hindi ako nag-aahit ngayon sa sobrang nipis na ng balat ko. Kakaahit. Umabanaw sa konsumisyon sa simbahan.
Bumaba na. Ayan. Okay, Docs. Sandali lang po. Sandali lang. Ayan. Okay. At the count of 3. 1, 2, 3. Smile. There you go. We'll see. Wala pong Friday Declasters kasi merong Alab night, no? So let's see. I'll see you on Sunday. God bless you guys. Babu, thank you, Kuya Bye. Manny. Maraming Thank you. salamat, Kuya Okay, Brother Manny. Manny. God Bye. Good bless. God evening. bless. Good night, guys.